Pinangako ng Diyos sa'yo, hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi ni St. Paul, kiklaim mo lang ito, if God is with us, who can be against us? Kaya sa totoo lang, nasa sa tao na lang. Hindi ko maisip na baka napapagod na nga ang Diyos sa atin. Lahat binibigay niya. Pero wala pa rin. Dumadaing pa rin tayo. Hindi natin kaya. Nawawalan pa rin tayo ng pag-asa. At lalo na, nagpapakasadlak pa rin tayo sa pagkakasala. Lahat naman ibinigay niya. Walang iniwan talaga kay Eva at kay Adan. Akalain yung sa dinami-dami ng punong pwedeng pakialaman, sumento lang sa isa, yung hindi pa pinapakialaman ng Diyos sa kanila. Ganun tayo Abot-abot ang biyaya ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? We take it for granted. Hindi natin ginagamit. Niligtas niya tayo. Hindi tayo nabubuhay bilang ligtas na mga Kristiyano. So imagine ko anong mararamdaman mo kung ikaw ay ginaganito. Nakakaawa ang Diyos. Kaya alam po ninyo, kapag sa pangungumpisal, ang isa sa mga gusto kong dinadasal ay yung act of contrition. Sa act of contrition, may linya na gustong-gusto ko, na kapag sinasabi ko, dinadamdam ko. Ang sabi doon ay, I detest all my sins because I fear the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, I offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. Parang sinasabi ng panalangin yun, Panginoon, nagsisisi ako, gusto ko nang magbago sa kasalanan ko. Hindi dahil lang sa makasariling hangarin na gusto kong mapunta ng langit at ayaw kong mapunta ng impyerno, kundi higit sa lahat, ikaw ang most deserving ng pagmamahal ko sapagkat wala kang pinakita at ginawang pangit sa buhay ko. Puro mabuti, pero sa kabila ng lahat ng ito, sinaktan pa rin kita, O Panginoon ko. Kapatid, yun ang pinakadapat na maramdaman natin. Sa gayon, siguradong magsisisi at magbabago tayo sa kasalanan natin. Kapag nakikita at talagang napapaniwalaan natin kung paano natin sinasaktan ang Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihan sa atin. Sana lang, ito rin ang maging realization natin sa pagbabago natin, lalo pat kung ang nagiging biktima ng kasalanan natin ay hindi lamang ang Diyos na most deserving ng pagmamahal natin, kundi pati ang kapwa-tao natin, yung mga nagmamahal sa atin, yung mga may choice na hindi tayo mahalin pero minamahal tayo, yung mga may choice na hindi tayo tulungan pero tinutulungan tayo, yung mga may choice na hindi tayo patawarin pero pinapatawad pa rin tayo paulit-ulit. Tapos paulit-ulit din natin silang sasaktan. Wag naman. Mahirap na karanasan yung gantihan ka ng masama dahil sa masama na yung ginawa. Pero may ginawa ka kasing masama. Masakit man yun, tanggap mo yun. Gantihan lang yan Pero yung walang ginagawang masama sa iyo, bagkus ay napakarami pang mabuting ginawa sa iyo. Tapos masama yung igaganti mo, sasaktan mo, pasasakitin mo ang ulo, tuturugin mo ang puso. Anong klaseng puso o concern meron ka? Kaya nga kung minsan sinasabi ko, sa mga pasaway huwag mo nang gantihan yung kabutihan niya. Huwag mo nang suklian yung kabutihan niya. Huwag mo nang pasalamatan. Sige na. Pero huwag mo lang sasaktan. Kawawa na yan. Matindi na yan. Ang mas matindi pa kung minsan binabaligtad pa natin ang kwento At tulad nung nagkomento kanina, bakit pa kasi nilikha ng Diyos yung punong pinagbabawal na yan Tuloy makasalanan tayo ngayon. Tuloy ang daming paghihirap ngayon. Sinisisi pa ang Panginoon. Katulad ng sabi ko, wala namang kinalaman yung punong yon sa pagkakasala ng tao. Yung puno pa nga na yon ay dapat maging daan pa upang mas maging mabuti ang tao. Kaya wag mong sabihin, kasi naman bunga ngayari asawa ko, kaya I fell in love with someone else. Kasi naman, di man lang napapansin yung mga efforts ko kaya ayun, nagloko na lang din ako. Kasi naman, kapatid, walang kinalaman yon sa tindi ng kasalanang ginawa mo. Huwag mong baliktarin ang eksena. In fact, kung ano man yung kahinaan
ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, hindi nandyan yan para gumawa ka ng marami pang at malaking mga kasalanan. Nandyan yan para mas lalo kang maging mabuting asawa, anak, kapatid, magulang sa Kanya. Binaligtad mo Ngayon, ikaw pa ang biktima at siya pa ang talagang nagkasala. Kapal ng face mo Huwag ganon. Masakit na yung hindi na nga ginantihan yung kabutihan. Mas masakit yung ang ginanti ay kasamahan. Pinakamasakit, binaligtad pa. Yung may sala, yung pang naging biktima. At yung nasaktan, siya pang may kasalanan. Huwag ganyan. Hindi na makatao yan.